May isang batang lalaki na nakatira mag-isa sa isang madilim at napabayaan ng silid. Hindi niya alam kung ano ang mundo sa labas ng kanyang kulungan. Mula noong siya ay isang sanggol, ang tanging bagay na nakita niya ay ang mga pader at isang tao na nakahood na figura na nakasuot ng kakaibang maskara. Dumarating lamang ang taong nakamaskara upang bigyan siya ng pagkain, isang piraso ng tinapay at ilang tubig, at aalis na. Ang batang lalaki ay walang kaalaman sa emosyon. Para siyang walang laman na manika. Ang kanyang buhay ay palaging pareho. Matulog, kumain, paulit-ulit, araw-araw. Hanggang sa isang sandali, ang kanyang malungkot na mundo ay hindi inaasahang magambala. Ang liwanag ay dumaloy sa kadiliman, tumama sa mga mata ng bata. Napatigil siya. Ito ay isang bagay na hindi pa niya nakikita. Isang boses ang bumubulong. Ang bigat! Bata? Hello? Anong pangalan mo? Ang nakulong na batang lalaki ay hindi nagsasalita. Hindi niya alam kung paano. Naku, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Naligaw ako, kaya ako napadpad dito. Pasensya siya na kung natakot kita. Nag-iisa ka ba dito? Tahimik na nakatingin ang bata. Ang bagong dating ay tumingin sa paligid ng maliit na madilim na silid. Napansin ang mga sirasirang dingding at isang piraso ng tinapay sa sahig. Ang kanyang puso ay lumubog nang mapagtanto niya kung ano ang maaaring maging buhay ng batang ito. Ganito na lang. Tuturuan kita kung paano magsalita. Gusto mo? Itinagilid ng bata ang kanyang ulo. Nalilito, ngunit nakikinig. Marahan ng ngumiti ang bagong dating at nagsimulang magturo. Okay, simulan natin sa A, B, C. Inuulit niya ang bawat tunog ng dahan-dahan, maingat na ipinapakita sa bata kung paano gumagalaw ang kanyang mga labi. Ang nakulong na batang lalaki ay nagmamatsyag ng mabuti. Sinusubaybayan ng kanyang maliliit-it na daliri ang mga hugis ng mga letra sa hangin. Hindi alam kung ano ang ibig sabihin. Ang alam lamang niya ay ito'y bago na bagay na tututo niya. Mga kakaiba. Liwanag, boses, init, lahat ng mga bagay na hindi niya naranasan noon. Luminga-linga muli ang bagong dating, naramdaman ang bigat ng malungkot na pag-iral ng bata. Alam niyang hindi siya pwedeng magtagal. Kung may makakita sa kanya dito, magdudulot ito ng gulo. Oras na para umalis ako. Pero bago yon, wala kang pangalan, di ba? Sige, bibigyan kita ng pangalan. Cairo ang pangalan mo. Cairo. Tama. Pasensya ka na. Kailangan ko ng umalis. Paalam. Nakatingin ang nakulong na batang lalaki sa nakasarang pinto. Bumalik ang kwarto sa dati nitong katahimikan. Pero may kakaiba. Isang tunog ang tumatak sa kanyang isipan. Isang pangalan. Cairo. To be continued.